May mga nakabimbing panukala sa Senado at Kamara para sa pagsasaayos ng late birth registration system sa Pilipinas. Bukod kasi sa inaabuso po yan ng mga kriminal, problema rin yan ng milyon-milyong Pilipino na walang birth certificate. Para sa mga kwento at problema ng mga kagaya nilang unregistered, narito ang special report ni Darlene Cai. Naglilinis ng bahay si Maribeth bilang paghahanda sa pag-uwi ng kanyang mga anak at asawa galing paaralan at trabaho. Para sa 47 taong gulang na ina ng 4, kinabukasan ng kanyang pamilya ang pinakaimportante sa kanya. Kaya ang kanyang pagkayod, todo na, doble pa. Gustuhin man niyang makapasok sa trabahong may buwanang sahod at benepisyo, sa pag-a-apply pa lang, bagsak na. Dahil wala siyang birth certificate. Kasi po nung panahon po ng maliliit pa po kami, medyo mahirap po kasi sa probinsya. Parang hindi lang naasikaso siguro ng mga parents ko. 18 taong gulang na siya noong nalaman niyang hindi narehistro ang kanyang kapanganakan sa Philippine Statistics Authority. Sobrang hirap, limited ang tsansa, limited ang opportunities na makukuha mo. Kasi nga, kailangan ng birth certificate, kukuha ka pala ng passport, kukuha ka ng visa, walang certificate. Kaya po, tinigilan ko na lang din. Tapos balik na lang ulit ako sa pagkakatulong. Kailangang irehistro ng doktor, kumadrona o magulang ang sanggol sa loob ng 30 araw mula sa araw ng kanyang kapanganakan, ayon sa Law of Registry of Civil Statistics or Republic Act 3753. Kapag na-late o nahuli ng pagpaparehistro, pwede pa rin naman. Pero pasok na yan sa late registration na may mga karagdagan ng mga dokumento. Ilang beses nang sumubok si Maribeth na kumuha ng birth certificate. Pero laging nauudlot dahil kulang siya sa budget o kaya naman ay nahihirapan siyang kumuha ng ibang requirements. Wala pong record na lumabas sa Negros Oriental po. Naggastos po ako ng more than 3K din po. Parang nawala na naman po ako ng pag-asa. Ang grade 10 student na si Randy, hindi alam kung kakayanin ng diskarte ang problema niya. Hindi raw kasi siya makakagraduate ngayong taon kapag hindi siya nakapagpasa ng birth certificate sa eskwelahan. Sobrang lungkot po kasi sa bukod tangi po ako lang po talaga yung walang birth dun sa magkaka-classmate po kami. Tulad ni Maribeth, hirap din sa buhay si Randy kaya hindi ito maasikaso ng kanyang nanay. Sabi nga po ni mama na hindi nga po siya marunong. Kasi po si mama po is wala po siyang pinag-aralan po talaga. Hindi po siya marunong magsulat, marunong magbasa po. Dalawa lang sina Maribeth at Randy sa 3.7 million na Pilipino na walang birth certificate. Malaking parte pa rin dito yung access. Kasi kapag mahirap ka, wala kang pera, hindi ka basta-basta makakapunta sa local civil registrar. Yung mga indigenous Filipinos, napakalayo nila, nasa bundok sila, di ba? Ang birth certificate ay higit pa sa isang piraso lang ng papel. Ito kasi ay batayang dokumento ng ating pagkakakilanlan. Kung wala kang birth certificate, mahirap i-prove na entitled ka sa iba't ibang mga karapatan katulad ng right to education, right to access to health services. Mahirap i-prove yung citizenship. Sa madaling salita, ang mga taong walang birth certificate ay invisible sa mata ng Estado. Pero kung may ilang nangangarap lang makakuha ng birth certificate, marami ring naglipa ng peke. Nito lang Hulyo, ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mahigit 1,500 peking birth certificates ang inisyu ng Local Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Marami raw sa mga binigyan ay foreign nationals na maaari pa raw sangkot sa iba't ibang krimen.
At syempre, sino ba namang makalilimot kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Go Waping na umano'y pineke rin ang kanyang birth certificate? Sabi ng ilang kongresista, baka naaabuso na raw ang sistema ng late registration para makakuha ng birth certificate. 1930 pa o 74 na taon na ang nakalilipas nang maipasa ang umiiral na batas sa civil registration kung saan nakapaloob ang birth registration. May mga nakabinbing panukalang batas sa Senado at Kamara kaugnay ng pagpapalakas ng patakaran sa late birth registration. Habang wala pa yan, ang Quezon City Local Civil Registry o LCR nagpatupad ng fully automated o online na birth registration, una sa mga lungsod sa bansa. Nang subukan namin ito, wala pang 10 minuto na fill out na lahat ng kailangang impormasyon at naipasa na ito sa LCR. Sa parehong araw din, pwede na raw makuha ang birth certificate. May iwasan natin yung clerical error. May eliminate talaga ang red tape dito kasi wala nang human intervention with regards to the registration of birth. So may iwasan natin yung mga pakiusap, mga palusot. Ang PSA, suportado ang pag-amyenda sa batas. Sa ngayon, Local Civil Registry o LCRs ang bawat bayan ang may responsibilidad sa birth registration. Wala silang kapangyarihan sa mga LCR na nasa ilalim ng pamamahala ng bawat LGU. Gayunman, tumutulong pa rin daw sila sa mga wala pang birth certificate gaya ng paglunsad ng Birth Registration Assistance Project noong 2022. Inaabot nila ang mga indigenous communities, mga Muslim communities, mga nasa liblib na lugar at mga mas mahihirap para libre na silang makapagparehistro ng kapanganakan. Dahil ito po yung mga special group na nahihirapan in terms of the documentation. Meron tayong guidelines na in-issue dito sa special group na to for relaxation of the requirements. Ngayong nabigyang pansin ang proseso ng birth registration sa Pilipinas, kailangan daw siguruhin na hindi malulusutan ng mga kriminal ang sistema. Pero hindi rin lalong mahihirapan ng ibang mga Pilipino na magparehistro. Totoo na kailangan nating ayusin yung batas, pero hindi natin kailangang higpitan yung batas para lang ma-prevent yung mga tao na magpa-register. Talagang kailangan lang natin bumuo ng sistema na interconnected para mas mapadali yung validation. Kung ibabase sa kabuang populasyon na nasa mahigit 100 milyon, maliit na bilang ang higit 3 milyon na walang birth certificate. Pero kung titignang maigi, milyon-milyong buhay yan na hindi napapansin ng ating gobyerno at mga institusyon. Kaya sana sa hinahangad nating kaunlaran bilang bayan, walang maiiwan at lahat nakikita, napapansin, tinutugunan. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.